sa ating pong inawit. At minsan pa po tayong umawit po dito po sa page 46. Doon sa krus, sa ikatong stanza po, tayo pong lahat ay tumayo para po sa ating pong panalangin. Itiis ang haring nagtiis. Buhay niya'y sadyang inalis ng akong pulis. Sa krus, liwanag ay napasdan, at ang higit kong puso'y naibsan. Natang aking katukusan, masaya ako kailanman. Dahil ba sa aking sala, siya'y nahihirapan. Sa awang padyang kapatay, pag-ibig niya'y doon sa krus, liwanag ay napasdan, at ang pihit kong puso'y naibsan. Kung natang aking katukusan, masay ka kailanman. Tayo po tumayo. Puso ko'y hinugasan ng dugo niyang mahal, at sa kanya ihahandog doon sa krus, liwanag ay napasdan, at ang tigit kong puso'y naibsan. Doon na aking katukusan, masay ako kailanman. At ngayon po, hingin po natin kay Brother Francis ang opening prayer. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos, banal, dakila at makapangyarihan sa lahat na nasa langit. Ama, maraming pong salamat sa mabiyayang umaga pong ito na pinagkaloob mo po sa bawat isa sa amin. Muli po kami inyong binuklod upang kami magkasama-sama sumamba sa iyo at sa katotohanan. Salamat po sa bawat isa na nagbigay ng oras at panahon upang makapunta po dito, at aking dalangin po namin, Ama, nawa ang iyong banal na espiritu ang manguna at kumilos, at buksan niyo po ang puso't isipan ng bawat isa sa amin habang kami po ay nakikinig ng iyong mga salita. At ganoon din po, Ama, dinadalangin namin ang anak mo na maghahayag ng iyong salita sa umaga pong ito. Dalangin po namin naway bigyan niyo po siya ng katalinuhan na nanggagaling sa iyo upang mahayag niya ang mga salita na ayon sa iyong kagustuhan. At ganoon din po sa mga kapatid na makikinig ng iyong mga salita through online, at sa mga kapatid namin na hindi po namin kapiling sa oras pong ito. Dalangin po namin naman patuloy ang iyong pangunguna at pag-iingat sa bawat isa. Ganoon din po sa kapatid namin na aalis, muli babalik sa trabaho, papuntang UAE. Naway kaingatan niyo po siya sa kanya pong patutunguhan, ganoon din po ang pamilya niya na kanyang maiiwan. At ganoon din po sa pag-alis ngayong araw pong ito ni Sister Den, sa rin po namin na pinagkakatiwala, at alam namin na ikaw ang siyang mag-iingat sa kanya hanggang sa makabalik po siya sa Canada. Salamat po ng maraming Panginoon. Ganoon din po sa pagdating po ng aming kapatid na JR. Nawa patuloy po ang aming dalangin, ang iyong banal na espiritu ang siyang manguna sa kanya, at patuloy na pangunahan niyo po sa kanyang araw-araw na buhay.
Salamat po ng maraming sa umaga pong ito at ganoon din po sa mga kapatid na mayroong karamdaman. Sa iyo rin po namin naman sila nilalapit at ipuin niyo po siya ng iyong mga kamay at alam namin na ikaw ang Diyos na maggagamot. Salamat po ng marami. Ito po ay aming dalangin hiling sa makapangyarihang pangalan po ng inyong bugtong na anak si Kristo Jesus. Amen. Yan, patuloy po ay pagpapasalamat po sa Diyos at marahil po para po sa ating mga kapatid na halos kakarating lamang po. Ang umaga pong ito ay magiging po siyang farewell fellowship para po sa ating kapatid na papaalis po at papunta po sa ibang bansa kay Sister Carla. Kaya bibigyan po natin ng pagkakataon po ang bawat isa po sa atin na magbigay po ng mga words of encouragement na babaunin po ng ating kapatid sa kanya pong alis po papuntang ibang bansa. At marahil po ay habang atin po itong pinag-iisipan, minsan pa po tayong umawit at awitin na lamang po natin ang stanza 1 at 3 dito po sa page 4, sa Diyos ang luwalhati. Sa Diyos ang luwalhati ay dakila, tuwing minahal at ibinigay, ay alay niya at Diyos sana sa nabuksan pinto ng buhay. Puwis ka, Panginoon, hiling ka'y pakinggan. Puwis ka, Panginoon, ka'y magagala. Salamat sa anak, mga kaway dakila, walhati bigyan. Number 3 po. At puro niya sa ating dakila, galak natin kay Jesus ay dakila. Isa'y salangit ka, ating pagkakamta, siya'y pakita. Isang Panginoon, kay pakinggan. Isang Panginoon, ay magagala. Salamat sa anak, gawa niya'y dakila, walhati bigyan. Yan po, sa Diyos po ang lahat ng papuri at kalwalhatian. At ngayon po ay umpisan na po natin ang ating pong words of encouragement para po sa ating kapatid. Maraming umpisan po ni Brother Norman at yun din po susundan ni Brother Chris. At siguro po sa pangalawang line ay i-skip po muna natin ang family po ng ating kapatid. Dahil mamaya po ay bibigyan natin sila ng pagkakataon sa bandang hulihan po. Umpisa na po ni Brother Norman para po sa words of encouragement para po sa ating kapatid na Carla. Good morning po sa ating kapatid na magtatrabaho po sa ibang lugar. Ang aking pong words of encouragement po ay basahin ko po itong sa Deuteronomy chapter 31 verse 8. Ang Panginoon ang manguna sa iyo, sasamahan ka niya, hindi ka niya ibibiguin o pababayaan, kaya huwag kang matakot, ni panghinaan ng loob. Nawa patuloy na tayo po, Sister Carla po,
patuloy po na tayo po ay magtiwala po sa Panginoon at gawing patnubay po ang kanyang mga salita sapagkat tunay po ang mga salita po ng Diyos ang ating pong tanglaw sa ating pong landas na katahakin po. Yun lamang po at God bless po sa inyo pong pag-alis po. Ingat po. Magandang umaga po mga kapatid. Para po kay Sister Carla, nawa po ang Panginoon ang pumatnubay sa inyo. Alam po natin na ang ating Amang Diyos ay laging kasama natin. Asan man po tayo papunta, manatili lamang po tayo sa ating pananalig, pananampalataya. Through prayer po, wala pong imposible. Yun lamang po. God bless po. Good morning po. Ang words of encouragement ko po is patuloy po na sana manatili sa Panginoon, magbasa at araw-araw na manalangin at sa parang napag-usapan na to sa Solib Bible study, yung parang magkakaroon po ng parang ibibideo po or ilalive po. Ayun po, sana po kahit nasa malayo po kayo, makapanood or maka-join po kayo sa Bible study at saka sa mga linggo ang gawain. May mga recorded naman po. Ayun lang po siguro. Ingat po. Good morning po sa ating lahat. Sister Carla, sa iyong pag-alis sana, huwag kang makalimot tungkol sa ating mahal na Panginoon. At gabayan kanya lagi at siyang magbigay siya ng protection sa iyo. Pagdating mo dun sa bansang pupuntahan mo na sana always keep on praying and God bless and good luck sa iyong pag-alis, kung anong date ang pag-alis mo. Sana'y nandiyan ang mahal na Panginoon sa iyo at ganun din sa dalawa mong anak, kay Charles and kay Bob. Siguro, yun lang, take care always and God bless. Maraming salamat po. Magandang umaga po sa lahat. Iiyak na si Carla. Kaya na akong pangunahan, Sister Carla. Asahan mo anak, in prayer me. At magpatuloy ka king maglingkod king Ginoo anak, malayo ka man kaya kami. Asahan mo in church sa ini, lagi kang kayabek in prayer me. At kayong pamilya mo, makantita mo rin kang Brother Raul. So, balo ko naman anak, ating karing atenan ka rin. Lalawin mo nung nanoy tang katuruan, nung kalupanenin kaya katamo, kaya ni FNSCC. So, yung lagi kong panalangin, patnubaya na kaning Ginoo, at eka magbitiw kayang provision ka eka. At sana anak, maging ligtas ka king puntalan mo. At eka mangalingwan ako. Yun lang po at magandang umaga sa lahat.
Ah, Good morning po sa ating lahat po. Para po kay Sister Carla po na aalis na po, papunta po sa ibang bansa po. Sana po ingatan po kayo ng Panginoon po sa pagpunta niya po sa ibang bansa po. Sana po kahit pag panatilihin po kayong ligtas po ng Panginoon po saan po kayo, kung saan man po kayo dalhin po ah, ng ano po, ng tadhana po, yun lamang po siguro po. Good morning po sa ating lahat. Para po kay Sister Carla, bagamat kaunti lamang po yung araw na nakapag-stay po kayo dito sa Pilipinas, alam po natin na naging fruitful po ito at sa pamamagitan po nito ay mas lalo pong nag-grow po yung spiritual life niyo po. Alam po natin kung gaano kahirap ang buhay sa ibang bansa. Huwag niyo pong kakalimutang manalangin at asahan niyo po na kami po dito sa ating kapatiran ay kasama ka po namin sa panalangin. Ayun lang po. Good morning po kay Katamongan. Mumuna pong dili, balo ko po ing makadaot po yung pamilya talaga pong biro yan. I-message ko po siguro kaya kayo itang kaya pong gagawan nyo kay Aldoldo lagi ya pong iunin gino. Bang kanita kaya ka po miras king kaya makasanlibutan na bagay uling kini pong sanlibutan na ini talagang yung kasalanan at suya mo po ken at saka yung spiritual yun rin po sana dyan pong makadaot ka rin mag-grow ya po. Ito mo po siguro ingat po and God bless. Good morning po sa ating lahat. Sis Carla, hello po. Dito mo po itang time may papagkwento tapo niya po. Ramdam ko po yung feeling niyo po ngayon eh. Pero makanyan man po, ingatan na kasana ning Ginoo at pabaon po kaya kakapatad. Kini pong Joshua chapter 1 verse 9 po, sabi na po ning Ginoo, hindi ba kita inutusan? Ikaw ay magpakalakas at magpakatapang na mabuti. Huwag kang matakot ni mang lupaypay sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay sumasa iyo saan ka man pumaroon. O ita mo sis, God bless. Good morning po sa ating lahat. Kay Sister Carla po, nawa po kung ano man po yung environment po ulit na dadatnan niyo po doon po sa abroad. Lagi niyo po sanang tandaan na laging lumapit at kumapit po sa Panginoon. At yung verse po siguro na ipapabaon ko, yung dito po galing sa Psalms 28 verse 7. The Lord is my strength and my shield. My heart trusts in Him and He helps me. My heart leaps for joy and with my song I praise Him. Ingat po kayo sa biyahe. God bless po. Morning po. Aster, happy trip. Sana po, kayong pamaglako mo. Ko pumigagan ka. Lagi daw ka panalangin. Kening kapulungan na yun eh. Kayong kapatid mo. Dakal pumanalangin kaya kayo. Sana, kayong pamunta mo kayong alam bansa. Kawuli mo. Ko magbayo. Lagi may gagana ka ng Ginoo. Ster. Lalo na Ster. Ay, Brother Raul. Kanyang makoyo. Gagagaya po ang magsalita kayo eh. Sana, kendatang mo, maging masayaing kaya kayong pamilya. May abi-abi tanang pasibayo kayo eh. O ito mo, Ster. Salamat.
Good morning po sa lahat. Kay Sister Carla, kay Paunakan Mi, ah, magpasalamat kami hanggang di takmong panahon nakayabe mi masaya kengen po. Tsaka ilang buong pamilya nakayabe mi la Kenny. Sana pati rin pengarin na kapatid na nakayabe mi la rin po Kenny balang albaw po. Tapos mingat siya po palagi. Ilang adwang brother Raul, balo ko masayala hanggang pilan mong hanggang makuyod mo po akayabe tala Kenny. Oy tamo po maligaya kami magpasalamat kami. Sana po lagi nung gabayan ning Ginoo ken karelang puntalan ken karelang obra. At sana po magpatuloy la pa rin po ken Ginoo. Ay tamo po. Ingat, God bless. Love you. Ah, Good morning po sa ating lahat po at kay Sister Carla na paalis po. Siguro yung masasabi ko lang ay lagi kang magtiwala at manalangin sa Panginoon at yung kahit nakalayo ka sa pamilya mo at sa church dito ay sana ay pagpatuloy mo ang paglago sa iyong pananampalataya sa Panginoon. Yun lamang siguro at sana ay patuloy kang protektahan ng Panginoon sa pag-alis mo. Yun lamang. Maraming salamat po. Magandang umaga sa mga kapatid at kay Sister Carla na paalis na. Sana hindi maging hadlang yung distansya sa pagpapatuloy niya sa Panginoon at lagi siyang manalangin at gamitin niya yung mga technology natin ngayon upang kahit malayo siya ay makapakinig pa rin ng mga salita. Lalo na ngayon, yung mga online natin ay nag-i-improve yung quality. Siguro yun lamang po. God bless kay sister at lagi siyang mag-iingat. Good morning po sa bawat isa po sa atin. Masasabi ko lang po sa kapatid na aalis, magtiwala siya sa Panginoon. Dahil yung Panginoon, nandito siya sa ibang lugar, nasa kahit saan. Pagtibayin niya yung relasyon niya sa Panginoon, magbasa ng Bible, manalangin. Dahil yun lang yung minsan yung buhay nakaka-down, lalo na pag nagtatrabaho, mababurnout ka, manlulumo ka. Pero kung nagtitiwala ka sa Panginoon, papalakasin ka niya. Yun lang. Maya payabak po kaya tamang ano. Ang sister, yung kapatid tampong mama ko, sana po maging niya pong malakas kayang pananampalataya. Kaya po lalaot kayong Ginoo. At nung pong mga inayo, lumapit yan pong kayong Ginoo, yung pong Ginoo niya pong mamiyalakas kayo. Nung ka rin niya man po pumunta, gabayan niya po lagi, pore pong kayang pamilya. God bless po, ito mo po.
Good morning yan po kay katamo kang sister. Salamat sis akayabe nakakene muna yung Ginoo at asahan mo sis lagi ra kang kayabe keng panalangin ko personal poreng kapatad at lagi kang mamasang Bible uling deng salita ning Ginoo ilang sandata tamo na naman ning araranasan tamo ken biye tapin at andiyan ka ring anak uling deng matwayo nak makabrodlo, magpatuloy kayo uling yung Ginoo. Malugod ya ka rin nga anak ng magpatuloy. Kaya yung naman pabore ni sarili yun, diyan nga lano rin matwayo. Ita mo po ka na. Good morning po. Kang kapatid da Carla, makalungkot naman sa gulida ka nga kayabe. Ako personal, mabibless ko kayong kapatid kasi anyang ako pabaloy tang makipag-shake hands. Ako man lilibot nung ninumoy tang munta. Pero yung kapatid, karatang na ken chapel, maglakad niya makipag-shake hands siya. Kasi, tiro na yung brother Wilson ita na, kapag kano si shake hands may kapatid, matula ka no ikit me. Kanya personal, matula ko kayo. Ingat na mo kapatid, basta itapin, tamo lalaot kayong Ginoo. Yan ang nakatamo mong paboren. Happy trip na mo. Sister Carla, na umiiyak po ngayon. God bless po sa biyahe po ninyo. Ang Panginoon po ang siyang patuloy po na mag-ingat po sa inyo. Sabi nga po ng Panginoon, hindi kita iiwan ni pababayaan man. O ito po lagi yung pong isipan po. At then pong salita na din po ng Ginoo, ila pong makalakas kakatamangan po. At lagi yun din pong isipan din pong anak yun po na malakwan. Ito din po yung sinabi na po ng Ginoo. And ala din po lakwan at nala din po pabren po gampong makalawot na po kay kayo. Lalo na po teki na din po ngayon sagli po in communication ang po keng online din po na gawain po keni. God bless po at ingat po. Good morning po sa atin pong lahat. Sa iyo, Sister Carla, siguro nasabi na nila lahat at ang masasabi ko siguro sa iyo ngayon, lagi kang manalangin kasi pag nag-iisa ka, yun lang talaga ang magiging gabay mo, ang pananalangin sa Panginoon. At huwag mo rin kalimutan na magbasa kasi yun ang nagpapalaki sa atin. Kasi ang salita ng Panginoon talagang iyon ang maaari nating gawin sa araw-araw ng ating buhay. Kaya siguro wag ka nang umiyak. Lagi, sabi nga ng mga kapatid, lagi ka sa aming panalangin. Sa akin din sa personal kong panalangin, lagi kitang isasama. Kaya God bless and wag mo rin kalimutan na ang ating Panginoon ay may pangako sa atin na hindi kanya iiwan at hindi kanya pababayaan. God bless. Good morning po. Kay Sister Carla, ang prayer ko sa iyo, naway magpatuloy ka sa pagkilala sa Panginoon at magbasa ng kanyang mga salita para lumago ka sa iyong spiritual growth. At ganun din po yung si Brother Raul kasama mo. Alam ko na mahirap ang malayo sa pamilya, pero ito naman ay pang samantala lang. Hindi naman to pang matagalan. Mabilis lang ang panahon, sis. At makakasama ka namin muli. Kaya prayer ko naway patuloy at
kasama ka sa aming mga prayer dito sa Resettlement Christian Church. Yun lang po. Good morning po. Para po kay Sister Carla, personal po gusto ko ring iparating kay Sister na yung maikli pong nakasama ka namin sa panahon na maikli na nakakadalo ka sa mga gawain ay para sa akin isang encouragement po yon. Kaya salamat po sa Panginoon sa ganung pong bagay. At ngayon, ikaw po ay babalik na muli sa trabaho. Ang masasabi ko lang sis ay magpatuloy ka sa Panginoon. Nakita ko rin kasi yung desire ng puso mo na makapaglingkod sa Kanya. Kaya hindi magiging hadlang kahit malayo ka, kahit nasan ka man, ay makakapagpatuloy ka para sa Panginoon. Basta ilagak mo lang yung puso para sa Kanya, sa prayer, sa pagbabasa, at patuloy na kilalanin ang pagmamahal ng Diyos sa iyo. At sa oras na alalahanin mo yung mga mahal mo sa buhay, lalo na ang mga anak mo, siyempre bilang isang ina din, hindi mawawala yung mga worries natin sa kanila. Pero sabi ng Panginoon sa 1 Peter 5:7, ilagak mo ang lahat ng mga alalahanin mo sa Kanya dahil siya yung higit na nagmamalasakit sa iyo. Kaya mag-iingat ka palagi sis at God bless sa iyong pag-alis. Yun lamang po. Good morning po sa ating lahat. Si Sister Carla po at ang kanyang buong pamilya ay tunay na naging malaking blessing po sila sa atin, sa church, sa Bible study sa Sulib. Nakita po natin yung kanilang commitment, no? Maaga sila, on time po sila na dumarating sa mga gawain. Nakaka-bless po yung ganon. Kung pwede nga lang po na i-advise na wag na silang umalis kahit nung kay Brother Raul. Parang subalit alam ko po na yun ay dahil para sa pamilya at naniniwala ako na hindi kayo pababayaan ng Panginoon. At para sa mga anak nyo, kay Charles at kay Ibon, kahit wala yung mga magulang nyo, personal ako ay pwede nyo akong ituring na pangatlong magulang ninyo. Kung ano man ang suliranin ninyo, ano man, huwag kayong magatubili na lapitan ako. At buong puso at nakahanda ako na pumatnubay sa inyo. Kaya siguro isang verse lang po, dalawang verse pala dito sa Awit 121, verse 7 and 8 ang sabi rito, iingatan ka ng Panginoon sa lahat ng kasamaan, Kanyang iingatan ang iyong kaluluwa. Iingatan ng Panginoon ang iyong paglabas at ang iyong pagpasok mula sa panahong ito at sa magpakailanman. Asahan mo, sis, na lagi kayong kasama sa prayer at makakatiyak ka na ingatan ka ng Panginoon. God bless at ingat sa pag-alis mo. Sister Carl Ann, sa mga lahat po ng mga binanggit na mga kapatid na words of encouragement at mga verses ay nakikiisa po ako. At total po, yung mga pag-alis nila ay pinahintulot na rin po ng Panginoon at bilang karagdagan po sa mga tagubilin at mga encouragement. Ito pong verse ng Matthew 5:16 dahil nandun na po si Sister Carla sa ibang bansa, nasa gitna po siya ng mga iba't ibang mga tao. Yung verse na sabi, lumiwanag na gayon ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at kanilang luwalhatiin ang inyong Ama na nasa langit. Yun po, lumiwanag yung kanyang ipakita yung kanyang pananampalataya at para
yun na rin po yung magiging paglilingkod niya sa Panginoon. Yun lang po. Ingat ka, Sister Carla. Papanalangin ka namin lagi. Good morning po. Para po kay Sister Carla, mag-iingat po kayo palagi sa kung saan man po kayo pupunta at huwag niyo pong kakalimutan mag-pray palagi pagka po nanghihina po kayo, physical at spiritual. Lumapit lang po kayo sa Panginoon kasi siya po ang magbibigay sa inyo ng lakas at ah, gaya nga po sinabi ng kapatid na yung technology po natin ngayon is kahit malayo po tayo, pwede po tayo makapakinig ng salita ng Diyos. Yun lamang po. God bless po. Good morning po sa atin pong lahat at kay Sister Carla. Bagamat ngayon po tayo po ay nagbibigay po ng words of encouragement po sa kapatid, pero personal po sa akin po ay naging encouragement po si Sister Carla at yung buhay po ng kanila pong family ay hindi po lingid po sa atin ng ating pong kapatid ay halos kakauwi lang din po niya. Pero nakita ko po na ginugol po niya yung panahon po niya na makipag-fellowship po sa atin. Never ko pong nakita pong nag-miss sa attendance po yung ating pong mga kapatid. At lagi po nga silang nauuna pa po sa marami po sa atin. Kaya po patuloy po kayong maging encouragement po sa amin, yung pong family po ninyo. At patuloy na makilala nyo po at lumago po yung pagkakilala nyo po sa Panginoon ng inyo pong buong pamilya at katulad po ng mga nabanggit po ng mga kapatid ay patuloy po sa pag-alis nyo po ngayon ay marami po kayong babaunin na prayer po na galing po sa mga kapatid. Kaya God bless po at enjoy po sa trip at ingat din po. At kila Charles and Yvonne, patuloy din na magtiwala sa Panginoon. Yun lang po. Muli po ay good morning po sa bawat isa. Sa ating kapatid, kay Sister Carla po, ay patuloy po na baon ang panalangin at ang patuloy po na gabay at pag-iingat po ng Panginoon. Gusto ko lamang pong basahin ito pong talata dito po sa Awit 91 verse 9 and 10. Sabi po rito, sapagkat ikaw, o Panginoon, ay aking kanlungan, iyong ginawa ang kataas-taasan na iyong tahanan, walang kasamaang mangyayari sa iyo, ni anumang salot ay lalapit sa iyong tolda. At patuloy po ay pagtitiwala sa Panginoon at sabi nga ang tunay nating tahanan ay ang Panginoon. At sa kanyang pong mga anak ay patuloy na magsumikap. Unang-una dahil ang mga magulang ninyo ginagawa yan para sa inyo at magsumikap sa buhay, unang-una sa espiritual at ganoon din sa inyong mga pag-aaral. Kaya patuloy po ingat, sister. At God bless din po. At kumusta na lang din po kay Brother Raul if ever po na magkita po kayo sa ibang bansa. God bless po. At siguro marahil po ay bigyan naman po natin ng pagkakataon ng family po ng ating kapatid. Umpisahan po ng kanya pong panganay, Brother Charles, at tapos po si Sister Yvonne. At ganoon din po si Sister Carla po sa pagkakataon. Good morning po sa lahat. Maraming salamat po sa mga prayers po ninyo. Ingat. Ingat palagi. So, kaunting oras na nakasama ka po namin. Tunay na ito ay masaya at ito ay blessing dahil alam ko na mabuti ang Panginoon. Kayo pong dalawang pamilya namin, magulang ay
iiwan na naman po kami. Ah, alam ko po na para sa pamilya din po natin. Maraming salamat po. Sa lahat po ng kapatid, maraming salamat at God bless po sa ating lahat. Thank you po. Good morning po kay Kayungan. Good morning kan Lord. Totoo nga po yung nakalunong makanano ko ni expressing daramdaman ko. Sobrang bless kaya pa magtanggap yung kayong family mi. Through ka rin dara ko, bapa, pinsan. Sobrang bless kami na maging instrumental para makapag-join kami kay fellowship pong mga maini. Thank you po kay Brother Wilson, kay family na sobra pong sakit tutuing mag-abroad. Pero sabi natin din kay love is sacrifice. Willing kami pong i-sacrifice mi asawa. Yung milawat ka rin anak para abiyamit. Makapag-aral la. Provide me po ka rin family mi. Kaya sobrang blessed ko ang Lord. Impikalob na pong obra ka na ako. Every 3 months makahuli ko. Kaya diyan pong mama ko. Pero potang diyan itang saglit mo po. Pero itang sakit, simya pa rin. Kaya thank you po ka rin. Word of encouragement. Sinabi yung baunan ko la pureta. Kami rin pamilya ko. Kareng anak ko, Charles Bon. Last kong pa mag-attend na ipagpatuloy niyo ning wali mo. Gaya ng sabi ng daddy, magpatuloy kayo, andiyan kayong mga duwana. Nakal po salamat and God bless po. Na patuloy po sa Diyos po ang papuri at pasasalamat po. At kagaya po ng nasabi ng ating kapatid, baon po niya ang ating mga words of encouragement at ang patuloy na pag-iingat ng Panginoon. At marahil po ay puputulin ko po muna ang ating pong farewell fellowship at dito po tayo magwawakas po. At nang sa gayon mamaya po ay makapagpusit po tayo sa ating pong preaching service. Pero inanayahan ko pong lahat na tumayo po. Tayo po ay mag-close sa isang prayer. Ipanalangin din po natin ang ating pong kapatid. Tayo po ay manalangin. Amang banal na dakila at makapangyarihan po sa lahat, patuloy po kaming nagpupuri at nagpapasalamat po sa napakabiyayang umaga po na binigay niyo po sa amin. Pagkakataon upang magkaroon po kami ng farewell fellowship para po sa aming kapatid. Pagkakataon po upang patuloy po namin siyang mailapit po sa inyo at ang kanya pong buong pamilya. At ganoon din po ay pagkakataon po upang magpasalamat po ang aming kapatid sa inyo pong kabutihan sa buhay po niya at sa kanya pong buong pamilya. Kaya patuloy po Ama, sa inyo po namin inilalapit at tinatagubilin ang aming pong kapatid, si Sister Carla po, sa kanya pong pagpunta po sa pangingibang bansa po niya. Ingatan niyo po siya at patuloy na gabayan po. At ganoon din po ang kanya pong mga anak na kanya pong iiwan ay patuloy niyo pong iingatan at gabayan po. At ganoon din po ang bawat pamilya at ang bawat isa po sa amin ay patuloy po naming inalalapit at itinatagubilin po sa inyo. Maraming salamat po Ama at patuloy po naming itinadalangin ang mga natitirang oras ang patuloy na pangunguna at paggabay po sa amin. Kung lahat ay aming samutiling, sa matamis na pangalan po ng aming pong Panginoong Jesus. Amen. Morning po at marahil po ay meron po tayong 2 minutes
sa preparation po natin po para po sa preaching service. Magandang umaga po sa ating lahat. Magsisimula na po tayo sa ating preaching service. Bilang paunang awit po, tayo po'y umawit dito sa page 106. At sa ikatlong stanza, tayo pong lahat ay tumayo at hingin natin sa kapatid na Francis ang ating opening prayer. Sa pagluwalhati sa Diyos Ama.
tayo tumayo. Ang langit sa bayan ay siyang tahanan ng mga Kristiyano sa huling araw. Buhay walang luha, kundi tuwang panay, kasama ni Kristo'y Kristiyano tunay. Kristiyano lamang, Kristiyano lamang, banal kong pangalan, Kristiyano lamang, Kristiyano lamang, aking pangalan, at aking sa langit magpakailanman. Si Brother Francis po para sa ating opening prayer. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos, banal, dakila, makapangyarihan sa lahat na nasa langit. Muli po, Ama, kami nagpapasalamat ng marami sa iyong presensya po sa amin sa umaga pong ito. Sa mga kapatid po na nandito ngayon, nawa sa pamamagitan po ng iyong mga salita, buksan niyo po ang puso't kaisipan ng bawat isa upang mga salita pong mahayag sa umaga pong ito ay patuloy naming pagbulay-bulayan sa aming mga spiritual na buhay. Maraming pong salamat maging sa anak po na iyong gagamitin na magtuturo sa umaga pong ito. Naway pagkapuspusin niyo po siya ng inyong banal na espiritu, katalinuhan na gagaling sa iyo upang ang mga salitang mahayag po sa umagang ito ay timimo po sa puso't kaisipan ng bawat isa sa amin. Salamat po ng maraming sa mga kapatid na nagbigay ng oras na nandito ngayon. Nawa ikaw po ay aming narwalhati. Salamat po ng maraming Patuloy ang mga hiling namin ng katahimikan habang kami po ay nagbubulay ng mga salita. Ito po ay aming dalangin hiling sa mga kapangyarihang pangalan po ng inyong bugtong na anak si Kristo Jesus. Amen. Maraming salamat. Muli po ay good morning sa ating lahat. Dadako po tayo sa ating mga weekly announcement, sa ating pong mga weekly schedule. Every Monday po ng 8 p.m. meron po tayong online prayer meeting. Nawa po ay daluhan natin ito upang tayo'y makapag-keep up sa mga balita at sa mga gawain natin na ipinapanalangin. Gayon din ay humingi ng panalangin sa Panginoon. Every Wednesday naman po, 8 p.m. po ang ating online Bible study kung saan nag-aaral po tayo ng mga salita ng Diyos. At every Saturday po ang Youth Bible Study, online din po 8 p.m. para sa mga kabataan. Nawa po ay mabigyan to ng panahon. Gayon din po, ipanalangin din po natin ang mga gawain sa Nueva Ecija at Valenzuela. Gayon din ang mga kapatid na ginagamit ng Panginoon. Sa mga special announcement naman po, ang year-end po natin ay sa December 29. Nawa po ay ihanda na natin ang ating mga sarili at i-free up na po natin ang ating schedule sa December 29 po. Gayon din po sa mas nalalapit na announcement, sa men's meeting po sa August 25 po. 4 p.m. po ito. Nawa po ay bigyan din natin ng panahon ito. Ngayon po ay hindi ko na patatagalin. Tatawagin ko na po ang ating tagapagsalita, si Brother Norman po. Maraming salamat, Brother Brian. At purihin po ang Diyos sa panibago po na pagkakataon po na pinagkaloob po niya. Pagamat po ay maaari po siguro ay aking pong paikliin po ang ating pong pagbubulay po ng salita po ng Diyos sa umaga po na ito. At sa ating pong pagbabatayan po ng ating pong teksto ay marahil ay ito po ay napaka-pamilyar po na talata po sa Biblia na lagi pong nasasambit po ng karamihan po sa atin. At pero bago po yun ay meron lang po akong isang katanungan po na maaari din po ay atin din pong
mapagbulayan po sa atin pong pagsisimula po. At ang katanungan po ay bakit po tayo narito po ngayon sa pagtitipon natin at ano po yung nag-uudyok po sa atin upang makapagpatuloy po sa pagkikibahagi po sa mga gawain po ng Panginoon. Para po sa ating pong teksto, dito po sa 1 Samuel 16, babasahin ko po kahit ito na lang pong verse 7 po. At ganito po ang ating pong mababasa. Ngunit sinabi ng Panginoon kay Samuel, huwag mong tingnan ang kanyang mukha o ang taas ng kanyang kataasan, sapagkat aking itinakwil siya, sapagkat hindi tumitingin ang Panginoon na gaya ng pagtingin ng tao, sapagkat ang tao ay tumitingin sa mukha, ngunit ang Panginoon ay tumitingin sa puso. Bago po tayo magpatuloy po, tayo po ay saglit po na manalangin. Ama naming Diyos na banal, dakila at makapangyarihan po sa lahat, muli ka po naming pinupuri at pinasasalamatan po sa mga lumilipas pong mga sandali na amin pong nararanasan po ang inyo pong patnubay po, ang panguna po ninyo sa bawat isa po sa amin. At sa kaorasan po na ito ay muli po namin pong idinudulog po sa inyo. Humingi po kami muli ng inyo pong pangunguna po sa patnubay po ng inyo pong banal na Espiritu. At patuloy nawa magliwanag po ang inyo pong mga salita sa puso ng bawat isa po sa amin at ito po ay amin din pong maisabuhay po bilang amin pong pagpapala po na maari pong maranasan po at tanggapin sa mga oras po na ito. Sa inyo po namin, lubos na pinagkakatiwala ang buong oras po na ito. At ang lahat pong ito ay amin pong isinasamo at idinadalangin sa tanging pangalan lamang po ng iyong pong bugtong na anak na si Kristo Jesus. Amen. Marahil po ay katulad po ng aking pong nabanggit ay isa pong pamilyar po na talata pong aking pong binasa kung saan po ay ang ating pong Panginoon ay humanap po na maging kahalili po ni Haring Saul at ito nga po ay si Haring David. At kung makikita po natin dito po sa ating pong binasa, binigyan po ng diin itong pagtingin po ng Panginoon na kaiba sa pagtingin na meron po ang tao. At marahil dito po tayo magbibigay po ng pansin sapagkat sa atin pong pagbubulay ngayon ay akin pong binigyan po ng pamagat po na check your motive. Kaya kanina po sa atin pong kaunang katanungan po, bakit po tayo narito po ngayon sa pagtitipon at ano po yung nag-uudyok po sa atin upang patuloy po na makabahagi po sa mga gawain po ng Panginoon. Sapagkat ito po ay may kinalaman po sa atin pong motibo. At dito po sa atin pong binasa, makikita po natin kung ano po yung kahalagahan po ng isang dalisay po na motibo. At ang motibo po ay ito po ay nanggagaling po sa puso. Tanging ang Panginoon lamang po ang nakasisiyasat po ng kung ano po ang ating pong laman ng ating pong mga puso, ang ating pong mga motibo. Una po, nais ko pong bigyan po ng pansin po dito na ang ating pong motibo ay nire-reveal po niya ang ating pong tunay po na spiritual po na kondisyon. Alam po ng Panginoon kung sino po ang lahat ng tunay na may pananampalataya. Sapagkat hindi po natin maitatago lahat sa Panginoon. Nakikita po niya kahit sa kasulok-sulukang bahagi at sa mga bagay na maaari po nating itago ay alam po ng Panginoon. Sapagkat taglay po niya ang katangian po ng omniscient God.
all-knowing. Kaya wala po tayong maitatago. At bilang pagbubulay po, tulad po ng aking pong nabanggit po dito, maging ang tunay na pananampalataya po. Kung tunay nga po nating tinanggap si Jesus sa ating pong buhay bilang Panginoon at sariling tagapagligtas, ay alam din po ng Panginoon. Alam po ng Panginoon kung sino po ang naging mapakitang tao lamang po ang kanila po ng rason ng kanila pong kikibahagi at ganun din po lalo po't higit pagdating po sa kaligtasan. Kaya po isang panawagan po ito, isang paalaala na maging tiyak po tayo sa ating pong kaligtasan. Sapagkat walang ibang kaligtasan, walang ibang paraan upang ang kaligtasan po natin ay ating matamo kundi sa pamamagitan lamang po ng pananampalataya sa ating pong Panginoong Hesus. Sa ating pong mga nagdaang mga pag-aaral, nakita po natin na ang kaligtasan po ay hindi po natin makukuha sa pag-anib sa isang relihiyon, pagiging mabuti, kundi sa pamamagitan lamang po sa pananampalataya sa mensahe po ng mabuting balita ng kaligtasan. Ng ating pong Panginoong Hesus ay namatay doon po sa krus. Siya po ay inilibing at muling nabuhay sa ikatlong araw upang sa ating pong pananampalataya sa Kanya ay tayo po ay makatitiyak po ng kapatawaran po ng ating pong mga kasalanan at ang kaligtasan po at buhay na walang hanggan. At alam po yon ng Panginoon. Kaya isa pong paunang panawagan po sa atin pong lahat na tiyakin po na kung tunay nga po na sumampalataya at tinanggap po natin ang ating pong Panginoong Hesus. Sapagkat ito po yung panimula, yung ating pong paglilingkod, ito po ay nag-ugat sa ating pong pananampalataya. Sabi nga po dun sa Hebreo chapter 11 verse 6, without faith, you cannot please God. Hindi po tayo makapagpatuloy na makapaglingkod po sa Kanya kung yung pinakamahalagang desisyon, yung pananampalataya ay hindi po nakita po sa atin. At yun po ang tunay po na nakalulugod po sa ating pong Panginoon. Yun po yung inahanap po niya sa bawat makasalanan po na wala pa po siyang katiyakan ng kanyang kaligtasan at buhay na walang hanggan. Mahalaga ay ma-check niya po sa kanyang puso kung tunay nga po ang pananampalataya na meron po siya. Pangalawa, makikita po natin po dito na dito po yamang nalalaman po natin na ang ating Panginoon ay tumitingin po siya sa puso. Napakahalaga po kung ang ating pong motibo, kung saan po siya nag-uugat. Napakahalagang panuntunan po ang binigay po ng Panginoon dito po sa Colossians chapter 3 verse 23. At ito po ay pamilyar din po sa atin. Sabi nga po dito po sa English, whatever you do, work heartily as for the Lord and not for men. Ano man pong atin pong gawin, ay gawin po natin po ito para sa Panginoon, hindi po para po sa mga tao. Sapagkat ang Panginoon ay tunay po na nalulugod po sa mga gawa po natin na motivated by love. Sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Ang pinagmumulan po ng ating pong paggawa, ang pakikibahagi ay dahil sa pag-ibig po sa ating pong Panginoon. At yun po ay mararanasan po natin kapag isinuko po natin ang ating pong buhay sa ating pong Panginoong Hesus. At siya ay nangangako po na sasamahan po niya tayo saan man po tayo po ay dalhin po ng ating pong Panginoon. Pangalawa po, napakahalaga din po ng ating pong makikita nung ang ating pong Panginoong Hesus sa panahon po ng mga Pariseo, sa mga Eskriba, nuligsa po ng Panginoon. Ito pong sinasabi po nating hypocrisy o mga pagkukunwari
No? Napakahalaga po na atin pong i-check po sapagkat katulad po ng ating pong naging panuntunan po sa ating pong pagbubulay, hindi tumitingin ang Panginoon sa panlabas, sa paningin, kundi sa puso. Kaya po, dito po ay mariin po na tinuligsa ng ating pong Panginoong Hesus ang pagkukunwari na meron po ang mga Pariseo, ang mga Iskriba. Hindi po ito malayo po sa atin din po na mangyari. Kaya mga kapatid, dito po, ito po ay warning against a wrong motive. Ano po yung mga ito po? Ito po yung pride, pagkahambog, hypocrisy, pagkukunwari, at selfishness, yung pagiging makasarili. Sapagkat walang puwang po ito sa paningin po ng Diyos. Tunay, ito po ay mga hadlang upang lalo po tayo makapagpatuloy, na hindi po makapagpatuloy po sa paglilingkod po natin sa Panginoon. Kailanman po hindi nalulugod ang Panginoon sa mga may pusong, may kahambugan, may pagkukunwari, at mayroong pagkamakasarili. Dito po sa Matthew chapter 6 verse 1, ang sabi po dito, beware of practicing your righteousness before other people in order to be seen by them. Alam niyo po, isang napakahalaga pong katotohanan po na sinasabi po ng Biblia. Sa lahat po ng ating pong ginagawa, isang kasapatan na po ng Panginoon ay nakikita niya po ang ating pong ginagawa. Hindi po natin kailangan po na ipakita sa tao sapagkat tunay may Diyos tayo sa langit na nakakakita po ng ating pong ginagawa. At yun po ay isang sapat po na sa ating pong puso na makita at ating pong bigyan ng pagpapahalaga. Sapagkat tunay na ang ating pong Panginoon ay nalulugod sa mga bagay na ginawa po natin ng may ibig. At ating pong susundan ito pong Psalms chapter 44 verse 21. Bahagi po ng mga warning po against wrong motives. At ito po sa Psalms chapter 44 verse 21. Ganito naman pong ating pong mababasa. Katulad po ng akin din pong binigyan din po kanina na ang Panginoon ay nakikita niya po. Wala po tayong maitatago po sa Kanya. Dito po sa verse 21, hindi ba sisiyasatin ito ng Diyos sapagkat nalalaman niya ang mga lihim ng ating pong mga puso. Kaya ito po ay paalaala po sa atin na kailanman ay hindi po natin maitatago sa Panginoon at kailanman ay hindi nagtatagumpay ang mga hadlang po na ito, mga bagay po na ito, upang tayo po ay lalong lumago sa ating pong paglilingkod po sa Diyos. Kaya po, alam niyo po, ito din pong maling motibo din po. Ito pong mga pagkukunwari, itong ang mga bagay po na aking pong nabanggit. Alam niyo po, dito po sa James chapter 4 verse 3, ito rin po ay nagiging hadlang upang ang ating pong mga katugunan, mga panalangin po ay mahadlangan. Nagiging hadlang po, malaking hadlang po ito sa harapan po ng Diyos kapag may mga kaakibat po na mga bagay po na ito. James chapter 4 verse 3. Ganito naman po ang ating pong mababasa. Santiago chapter 4 verse 3. Kayo'y nagsisihingi at hindi kayo nagsisitanggap sapagkat nagsisihingi kayo ng masama upang pagulin sa inyong mga kalayawan. Ito ay pagpapakita po na kapag po mali po, mayroon po tayong wrong motive. Masisiguro po natin na ito po ay malaking hadlang. No? Malaking hadlang sapagkat maraming sa ating pong sa puso, lalo na po kung ang motibo po na ito, katulad po ng aking pong nabanggit, ay hindi po para sa Panginoon, kundi po para sa ating pong mga makasariling mga pagnanais na hiwalay po sa kalooban po ng Diyos.
Panigurado po ito po ay malaking hadlang po upang tayo po ay hindi turunin ng Panginoon sa mga panalangin po na ito. Kaya mga kapatid, itong bagay po na ito ay isang bubulay po sa atin. Kaya po i-check po natin ang ating pong motibo. At sa ating pong pagsasiyasat po ng ating pong mga motibo, dito po sa Psalms chapter 139, kung paanong si Haring David, sa kanya din pong mga kasapanalangin po, isang madibdiban na kung pusong pananalangin ang isinamo niya sa Panginoon. Marahil ay alam ko po ang bawat isa po sa atin ay dumating din po sa ganito pong punto at isang mahalagang attitude po sa mga Kristiyano, mga mananampalataya po. Na tayo po ay lagi pong nagpapasiyasat po ng ating pong mga puso. Lalo pong makagawa ang Panginoon po sa ating pong buhay. Dito po sa Psalms chapter 139, verse 23, Psalms chapter 139, verse 23 hanggang 24, ang sabi po dito, siyasatin mo ako, O Diyos, at alamin mo ang aking puso. Subukin mo ako, at alamin mo ang aking mga pag-iisip. At tignan mo kung may anumang lakad ng kasamaan sa akin, at patnubayan mo ako sa daang walang hanggan. Isang napakaganda po na maging attitude po natin bilang mga mananampalataya upang lalo po tayong makasunod po sa kalooban po ng Diyos at makagawa po siya ng malaya po sa ating pong buhay. Ito yung pagsisiyasat po sa ating pong puso. Paghingi po ng kapatawaran po, ng paglilinis po. Sapagkat ang kasalanan ang siyang nagpapahiwalay po sa atin po sa Diyos at malaking hadlang. Sapagkat ang Diyos ay galit po siya sa kasalanan. Ngunit mahal po niya ang bawat makasalanan. Kaya bilang isang anak po ng Diyos, sa pamamagitan po ng pananampalataya sa atin pong Panginoong Yesus, isang maganda po na attitude po natin sa isang panalangin po. Hilingin po natin sa Diyos na linisin ang ating pong mga puso upang patuloy po na magamit po. Sapagkat doon nga po sa 1 Timothy, ang aking pong natatandaan po, ang Panginoon hindi po siya gumagamit ng isang pusong marumi. Lagi po niyang tinitignan ang kalinisan at kadalisayan po ng ating pong mga puso. Kaya po sa isang panalangin, meron pong binigay ang Panginoon dito po sa 1 John chapter 1 verse 9. Po ay isang katiyakan na laging nagbibigay po ng pagkakataon po ang Panginoon na kung tayo po ay hingi po ng tawad, ng paglilinis po, ay maaari po niya tayong magamit pong muli sa kanya pong mga gawain at patuloy na ito po ay maging kalooban po niya sa buhay po natin. Dito po sa 1 John chapter 1 verse 9, marahil ay isang pamilyar po din na talata po sa atin. 1 John chapter 1 verse 9. Ganito naman po ang ating pong mababasa. Kung ipinahayag natin ang ating mga kasalanan, ay tapat at banal siya na tayo'y patatawarin sa ating mga kasalanan at tayo'y lilinisin sa lahat ng kalikuan. Ito yung pangako po ng Diyos. Hindi lamang po niya tayo tatawarin po sa ating pong mga kasalanan, ay lilinisin pa po niya tayo upang tayo po ay magamit po sa ating pong paglilingkod po sa Kanya. At magkaroon po ng panibagong pagkakataon po na makapamuhay po ng ayon po sa Kanyang kalooban. Hanggat nandun po yung kasalanan po na sa puso po natin at hindi po natin pinanghihingi po ng tawad, hindi po malayang makakakilos po ang ating pong Panginoon po sa ating pong buhay.
Kaya napakahalaga po na ipasiyasat po natin ang ating pong mga puso sa pamamagitan po ng isang taimtim at buong pusong pananalangin ng may pagpapakumbaba sa harapan po ng Diyos. Marahil ay yun po yung ating pong bilang pagwawakas po natin, nakita po natin na napakahalaga po sa harapan po ng Diyos ang ating pong mga motibo. Yung bakit po natin ginagawa yung mga bagay po na yun. At mula po sa salita po ng Diyos, nakita po natin na kung paanong ang bawat mananampalataya po ay kung nais po na makipagpatuloy po sa paglilingkod po sa Panginoon na ayon po sa kanyang kalooban, pag nais po ng pagsisiyasat po ng puso at maging dalisay po ang hangarin po. At hindi po yung mga wrong motives po ang maghari po, yung pride, hypocrisy, at yung pagkamakasarili. Bilang pong aking pangwakas po ay dito po sa Romans chapter 12 verse 1 ay marahil po atin pong bigyan po ng mahalaga po na diin po. Ito pong Romans chapter 12 verse 1. Sa atin pong lahat po na sumampalataya sa atin pong Panginoong Hesus, bilang ating pong katampatang pagsamba. Romans chapter 12 verse 1. Kaya nga mga kapatid, sinulat po ito ni Apostol Pablo sa mga sumampalataya sa ating pong Panginoong Hesus. Sabi po niya dito, pinamamanhik ko sa inyo alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal, na kaaya-aya sa Diyos na siya inyong katampatang pagsamba. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na banal, dakilat, makapangyarihan po sa lahat, patuloy ka po naming pinupuri at pinasasalamatan po sa napakabiyaya po ng mga sandali na inyo pong pinagkaloob po sa amin. Kami po ay humingi po ng kapatawaran po, Ama, sa mga lumipas pong mga sandali ng aming pong mga buhay, kung saan po ay hindi po na kinalugdan po ang aming pong pag-iisip, ang aming pong paggawa, na tunay po ay nagdala po kami ng hindi po maganda sa inyo pong harapan. Hindi po kayo natuwa sa amin pong mga naging mga aksyon sa amin pong buhay. Kami po ay humingi po ng kapatawaran po sa mga kasalanan po, sa mga pagkukulang, sa mga naging mga kahinaan po namin. Kami po ay patuloy po na lumalapit po sa inyo pong banal na harapan upang ipasiyasat po ang aming pong mga puso. Upang patuloy po na magamit niyo po ang bawat isa po sa amin. Lalo tigit po sa inyo pong mga gawain sa ikalalaganap po ng mabuting balita ng kaligtasan sa mga wala pa pong tunay na relasyon po sa inyo. Maraming salamat po sa mga pagkakataon po na ganito na nagiging hamon po ang inyo pong mga salita. Nagpapaalala po sa amin ng inyo pong mga kalooban po sa buhay ng bawat isa po sa amin. Nawa ay nagsilbing paalala po sa amin pong natunghayan po sa inyo pong mga salita na amin pong siyasatin pong aming pong mga motibo, nawa masumpungan po ninyo ng aming pong paglilingkod ay ginagawa po namin sa aming pong pag-ibig po sa inyo, pag-ibig po sa mga kapatiran. Tanggalin niyo po sa aming mga puso ang mga hadlang upang kami po ay lubusan po na magkaroon po ng malapitang relasyon po sa inyo. Maraming salamat po, Ama. At ang lahat pong ito ay amin pong isinasamo at idinadalangin sa tanging pangalan lamang po ng iyong pong bugtong na anak na si Kristo Jesus. Amen. Maraming salamat sa mga salita ng Panginoon na ating narinig at sa kapatid na ginamit. Pahabol po pala sa ating mga weekly activities ang
Meron din po tayong gawain sa Sulip. Naway panalangan natin ang mga kapatid natin doon at ang mga kapatid na ginagamit ng Panginoon. Bilang panghuling awitin po, umawit po tayo dito sa page 90. Higit siyang tumatamis. At sa ikatlong stanza, tayo pong lahat ay tumayo. At tingin natin kay Brother Wilson ang ating closing prayer po. Araw-araw puso ko'y nananalangin. Sa iba ng bumahigit ang kanyang tingin. Siyang mailasal akong iniisip. Araw-araw sa aking siyang umalis. Di na maibig dito. Tayo po natay tumayo. Aking puso ay agad ang inibigsan. Aniyang pilit pawin ang kalulutan. Mahal ko ang Kristo sa sala ko ay nasa. Araw-araw sa aking siyang lumalamig. Di natin maligid. Si Brother Wilson po sa ating closing prayer. Tayo po ay manalangin. Ama, salamat po sa oras na muli mo pong ipinagkaloob po sa amin. Salamat po sa iyong mga salita. Salamat po sa iyong bugtong na anak na si Jesus na naghirap, namatay sa krus, at muling nabuhay upang sa pamamagitan po ng pananampalataya ay mahugasan ang aming mga puso. Nang sa ganun po, ang aming mga ginagawa, ang aming mga paglilingkod ay tunay po na nagiging kalugod-lugod sa iyo. Sapagkat mula sa iyong mga salita, kung walang pananampalataya, hindi maaaring maging kalugod-lugod. Gaano man ang ginagawa, ay hindi maaaring maging kalugod-lugod. At salamat po, O Diyos. Amin pong panalangin, naway sa trono ng aming mga puso, ay aming paluklukin ang aming Panginoong Yesus upang siyang maghari at ang kanyang kalooban ang siyang aming gawin, hindi para sa aming sarili, hindi sa aming kalakasan, hindi sa aming sariling karunungan. Gaano man ang gawin naming pagpapabait,
gaano man namin ayusin ang aming pananalita, gaano man ipaglingkod namin ang aming sarili, kung ang nakaluklok sa aming mga puso ay ang aming mga sarili, hindi magiging pagpapala ang aming mga ginagawa. Subalit, nakita po namin na kung buong pagpapakumbaba, hayaan namin ang Panginoon ang siyang maghari sa aming buhay. Ano man po ang ginagawa namin, hindi lamang ito nagiging kalugod-lugod sa iyong banal na harapan, kundi ito po ay nagbubunga bilang pagpapakita na tinatanggap niyo po ang aming mga motibo. Tunay na ang puso ng tao ay mandaraya, mapanlinlang. Subalit, salamat, mayroon kaming isang Diyos na tunay na nakakakita ng aming mga puso, ng aming mga hangarin, ng aming mga motibo. Diyos na makapangyarihan sa lahat. Diyos na handang magpala. Diyos na handang magpatawad. Diyos na handang gumamit sa bawat isa po sa amin. Kaya sa mga sandali pong ito, O Diyos, naway dalisayin mo ang puso ng bawat isa. Awiin mo ang pagkukunwari na panlilinlang ng aming sarili, ng aming mga puso. Pagkus, iandog po namin ang aming mga buhay bilang haing buhay, banal, kaya-aya at kalugod-lugod na siyang karampatan mong pagsamba. Nang sa ganun po, ang aming mga paglilingkod ay hindi mawawala ng kabuluhan. Ang aming mga paglilingkod ay magbubunga at magiging pagpapala sa marami. Salamat po, O Diyos. Salamat din po sa iyong anak na ginamit. Patuloy po namin dalangin, naway nubayan, pangunahan, maging kanyang buong sambahayan. At patuloy na magamit mo po sa pangangaral ng iyong mga salita. Salamat po sa bawat isa na dumalo. Salamat po sa aming farewell fellowship po kanina. Amin pong panalangin, naway ang iyong makapangyarihang kamay, ang siyang patuloy na mag-iingat sa aming kapatid na aalis kay Sister Carla. Naway patuloy na maranasan po niya ang iyong kagandahang loob, ang iyong kapangyarihan, ang iyong kabutihan. Sapagkat kami po'y lubos na nagtitiwala, nananalig na saan man po siya magpunta, ay hindi mo po siya pababayaan. Ganon din ang kanyang buong sangbayan. Ingatan mo po ang bawat isa at pagpalain patuloy ang natitirang oras, lalong-lalo na po ang aming breaking of bread. Ang lahat po ng ito, O Diyos, ay aming samot dalangin na may lakip na mataas na pagpupuri at pagpapasalamat sa dakila at makapangyarihang pangalan po ng iyong bugtong na si Jesus. Amen. Good morning and God bless po, and let us proceed po sa ating breaking of bread.